Halina't pumasok tayo sa isang natatanging pagsusuri sa pamamagitan ng pananaw ni Colonel Robert Stevenson, isang nangungunang military analyst ng Estados Unidos, upang tuklasin kung bakit ang isang kathang-isip na digmaang hangganan noong 2029 ay isang aral na patuloy na pinag-aaralan ng kanluran hanggang sa ngayon. Mayo, 2029, Virginia Institute for Strategic Defense Studies. Ang amoy ng lumang papel mula sa photocopy machine ay humahalo sa hangin. Ang malamig na ilaw ng fluorescent ay tumatama sa malaking mapa ng Timog Silangang Asya na nakalatag sa mesa ng pulungan. Si Colonel Robert Stevenson ay nakatayong walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga pulang linyang nagmamarka sa baybayin ng Hilagang Luzon sa Pilipinas. Ang mga numero na kadarating lamang mula sa Central Intelligence Agency, CONSAI, ay nakapagpatigil sa kanyang hininga. 505 tropang Sino ang lumusob sa Pilipinas sa pamamagitan ng 2 malawakang amphibious assault sa Ilocos at Cagayan Valley. 9 na Amphibious Combined Arms Brigade, 6 na Heavy Armor Regiment, 10 Artillery at Air Defense Division, 17 araw ng bakbakan, at ang bilang ng mga nasawi. Ayon sa intelligence report ng kanluran, ito'y nakapagpatindig ng kanyang balahibo. Tinatayang aabot sa 26,000 sundalong Sino ang namatay. At ang Pilipinas, hindi sila bumagsak, ni hindi man lang sila umatras. Hindi maaaring tama ang numerong ito, bulong ni Colonel Stevenson. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa gilid ng mesa. Ang lamig ng metal ay gumapang sa dulo ng kanyang mga daliri. Kakatapos lang nila sa matinding kampanya laban sa terorismo sa Mindanao, 4 na taon na ang nakalipas. Ang kanilang militar ay dapat pagod na. Ang kanilang mga armas ay luma na. 6,000 sundalo na may kasamang mga tangke at artilerya. Paano ito nangyari? Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. At ang natuklasan ni Robert Stevenson, sa susunod na 6 na buwang pag-aaral, ay hindi lamang ganap na babago sa kanyang pananaw sa Pilipinas, kundi pipilitin din ang buong komunidad ng militar sa kanluran na muling isulat ang kanilang mga aklat-aralin tungkol sa sining ng asymmetric warfare. Ang Pilipinas, sa mata ng kanluran bago ang 2029, ay isang bansang mayaman sa kasaysayan, ngunit nahaharap sa mga hamon, isang bansang umuunlad na katatapos lamang sa mga dekada ng panloob na tunggalian, isang ekonomiyang unti-unting bumabangon at lubos na umaasa sa alyansa nito sa Estados Unidos. Nang ideklara ng Tsina ang isang special military operation upang ipagtanggol ang soberanya nito, karamihan sa mga analyst sa kanluran ay nag-akala na ang Pilipinas ay matatalo ng mabilis at malubha. Isinulat ng The New York Times noong 18 ng Mayo, 2029, ang Maynila ay nahaharap sa pinakamalaking pagsubok nito mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hinulaan ng Time Magazine. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas, bagamat sanay sa pakikidigmang gerilya, ay abala sa pagpapanatili ng seguridad sa Timog. Hindi nila kayang labanan ang isang malawakang pag-atake mula sa Hilaga. Maging ang CIA, ang pinakamakapangyarihang ahensya ng intelihensiya sa mundo, ay tinantiya na makukuha ng Tsina ang hindi bababa sa 3 lalawigan sa Hilagang Luzon sa loob ng 2 linggo, at ang Pilipinas ay mapipilitang humingi ng direktang interbensyon mula sa Estados Unidos. Ngunit wala sa mga iyon ang nangyari. Pagkatapos ng 17 araw, inanunsyo ng Tsina ang pag-urong ng kanilang mga tropa, sinabing nakamit na ang kanilang mga layunin. Alam ni Robert Stevenson na iyon ay hindi isang tagumpay. Iyon ay isang dahilan para sa isang matinding kabiguan na hindi kayang aminin ng Beijing. At ang tanong para kay Colonel Stevenson ay hindi kung bakit natalo ang Tsina, kundi paano ito nagawa ng Pilipinas. 14 ng Mayo, 2029, 3 araw bago sumiklab ang digmaan. Nakatanggap si Colonel Robert Stevenson ng isang 28 ng intelligence summary mula sa Pentagon na may pamagat na Pagtatasa sa Kakayahang Militar ng Pilipinas. Pagkatapos ng kampanya sa Mindanao, binasa niya ng mabuti ang bawat linya. Ang konklusyon ng CIA ay malinaw. Mahina ang Pilipinas. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas, AFP, ay mayroon lamang humigit kumulang 6 na andin tauhan,
Ngunit karamihan ay nakakalat sa Mindanao upang harapin ang mga natitirang banta ng terorismo. Ang puwersang nagtatanggol sa Hilagang Luzon ay mayroon lamang tinatayang 70,000 hanggang 100,000 regular na sundalo, kasama ang mga lokal na CAFGU Civilian Armed Force Geographical Unit, sabi sa ulat. Binilugan ni Robert Stevenson ng pulang panulat ang mga salita sa gilid, malubhang dehado sa bilang. Sa kabilang banda, ang Tsina ay nagpakilos ng 600,000 sundalo mula sa kanilang Southern Theater Command, siyam na Amphibious Combined Arms Brigade, maraming Independent Infantry Division, 6 na Armor Regiment, 10 Artillery at Air Defense Division. Bukod pa rito, mayroong libu-libong civilian support personnel para sa lohistika. Ang ratio ng puwersa ay 6 laban sa 1. Sa anumang aklat-aralin sa militar, iyon ay isang babala ng tiyak na pagkatalo. Hindi kayang labanan ng Pilipinas ang ganoong kalaking puwersa, sabi ng isang batang analyst sa pulong noong umagang iyon. Tumango si Colonel Stevenson, ngunit may isang maliit na detalye sa ulat na bumagabag sa kanya. Gayunpaman, ang AFP ay may malawak na karanasan sa aktwal na labanan. Tinalo nila ang mga teroristang kaalyado ng ISIS sa Marawi 4 na taon na ang nakalipas. Kabisado nila ang lupain. Naghanda sila ng isang depensang may lalim defense in depth. Noong panahong iyon, inakala niya na hindi sapat ang karanasan. Masyadong malaki ang lamang ng Tsina. Nagkamali siya. After 30 ng umaga, 17 ng Mayo, 2029. 600,000 sundalong Sino ang sabay-sabay na nagsagawa ng amphibious landing sa siyam na magkakaibang lokasyon, inaatake ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, at Aurora. Sumugod sila na may kasamang artilerya, suportado ng mga tangke, at rumaragasang impanterya. Malinaw ang plano. Mabilis na sakupin ang mga pangunahing lungsod sa baybayin, pumasok sa kaloob-looban, at pilitin ang Maynila na umupo sa negotiating table. Sa Virginia Institute for Strategic Defense Studies, si Robert Stevenson at ang kanyang mga kasamahan ay sinusubaybayan ang bawat ulat ng intelihensiya mula sa mga satellite at mga lihim na source. Ang impormasyon sa unang araw ay nagpakita na mabilis ang pag-abante ng mga tropang Tsino. Nasakop nila ang ilang maliliit na bayan. Gaya ng inaasahan, umaatras ang Pilipinas, sabi ni Major James Parker, isang batang intelligence officer. Iyon ay isang taktika para pahabain ang linya ng supply ng Tsina. Ngunit sa umaga ng ikalawang araw, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang bilis ng pag-abante ng Tsina ay bumagal ng husto. Hindi nila masakop ang Lauag, isang mahalagang lungsod na ilang kilometro lamang mula sa baybayin. Sila ay natigil sa matitinding labanan sa bawat kalye. Hindi sila makapasok ng malalim sa Cagayan Valley dahil sa bulubunduking lupain at walang tigil na mga pananambang. Mayroong mali, mahinang sabi ni Robert Stevenson, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mapa. Sa 600,000 sundalo, 9 na brigade, 6 na armor regiment, dapat ay mas mabilis sila kaysa rito. Isang linggo ang lumipas, nagpadala ang CIA ng isang kagyat na ulat. Ang mga nasawi sa panig ng Tsina ay higit na mataas kaysa sa inaasahan. Binuksan ni Colonel Stevenson ang unang pahina at tahimik na binasa, tinataya. Pagkatapos ng 7 araw ng labanan, ang panig ng Tsina ay nagtamo ng 12,000 hanggang 15,000 casualty, kasama na ang mga namatay at malubhang nasugatan. Ang casualty rate ay 3 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa paunang pagtatantiya. Maraming elite units ang lubhang napuruhan. Huminto siya sa pagbabasa, tumingala sa mapa ng digmaan sa pader. Ang mga pulang linyang nagmamarka sa posisyon ng mga tropang Tsino ay halos hindi gumalaw. Hindi sila nakapasok sa kaloob-looban kundi natigil sa isang digmaan ng pagubos, war of attrition, sa kahabaan ng baybayin. At ang mga Pilipino? Hindi sila bumagsak. Hindi sila nanawagan ng tulong sa Estados Unidos. Sila ay lumalaban. At lumalaban ng napaka-epektibo. Ibinaba ni Robert Stevenson ang ulat, huminga ng malalim. Sa ratio ng puwersa na 6 laban sa 1, paano nila ito nagawa? Ang tanong na iyon ay hindi lamang bumabagabag sa kanya. Bumabagabag ito sa buong CIA, sa Pentagon, at sa buong komunidad ng militar sa kanluran. Dahil kung ang Pilipinas,
isang bansang umuunlad na katatapos lamang sa mga dekada ng panloob na tunggalian, ay kayang pigilan ang 600,000 sundalong Tsino na may siyam na brigade at 6 na armor regiment. Nangangahulugan iyon na lahat ng pinaniniwalaan ng kanluran tungkol sa modernong digmaan ay kailangang suriing muli. At si Robert Stevenson, isang taong ginugol ang 25 taon sa pag-aaral ng estratehiyang militar, ay biglang napagtanto na wala siyang alam tungkol sa Pilipinas. Ika, 19 ng Mayo, 2029. 48 oras pagkatapos magsimula ang digmaan. Nakatanggap si Colonel Robert Stevenson ng unang intelligence report mula sa KH-11 spy satellite ng CIA. Ipinakikita sa mga larawan na nasakop na ng mga tropang Sino ang lungsod ng Lauag at patungo na sa Tuguegarao. Ilang maliliit na bayan sa baybayin ang bumagsak na sa kanilang kamay. Natalo na ang Pilipinas, mabilis na konklusyon ng isang batang analyst sa silid. Hindi nila kayang panindigan ang mga lungsod sa baybayin. Si General William Harrison, isang retiradong general ng US na nagsilbi bilang tagapayo sa Pilipinas, ay tahimik na nakaupo sa sulok. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang salamin, ang mga mata ay nakapako sa mapa. Hindi. Mahina niyang sabi, hindi sila natatalo. Ginagawa nila kung ano mismo ang ginawa nila sa mga Hapones noon. Lumingon si Robert Stevenson. Ano po ang ibig ninyong sabihin, General? Tumayo si General Harrison at lumapit sa mapa. Itinuro ng kanyang daliri ang mga matataas na lugar sa paligid ng Lawag, Tuguegarao, at mga kabundukan ng Sierra Madre. Nakikita niyo ba? Hindi nila sinusubukang ipagtanggol ang mga lungsod. Pinapanatili lang nila ito ng sapat na katagal para pabagalin ang pag-abante ng Tsina. Lalaban sila ng ilang oras, magdudulot ng pinsala, at aatras sa mga nakahandang posisyon sa depensa. Pero iyan ay isang talunang estratehiya, komento ni Major Parker. Kung patuloy silang aatras, makakapasok ng malalim ang Tsina sa bansa. Umiling si General Harrison. Iyan ay isang estratehiya ng pag-ubos. Hindi kailangang manalo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aari sa bawat pulgada ng lupa. Kailangan lang nilang singilin ang Tsina ng napakamahal na presyo para sa bawat kilometrong kanilang inaabante. Mabilis na nagsulat si Robert Stevenson. Nagsimula na niyang maintindihan, hindi ito isang digmaang istilong kanluranin, kung saan ang tagumpay ay sinusukat sa teritoryong nasasakop. Ito ay isang digmaang istilong Pilipino, kung saan ang tagumpay ay sinusukat sa kung kailan bibigay ang kalooban ng kalaban. Ika, 20 ng Mayo, nagpadala ang CIA ng isa pang update. Ito ang nagpatahimik sa buong silid-pulungan. Nasakop ng mga tropang Tsino ang lungsod ng Lauag pagkatapos ng 3 araw ng labanan. Gayunpaman, nawalan sila ng halos 3,000 sundalo na namatay at nasugatan. Ang bilis ng kanilang pag-atake ay 50% na mas mabagal kaysa sa plano. Maraming unit ang nag-ulat ng pagkapagod, kakulangan sa bala, at hirap sa pag-resupply. Binasa ng malakas ni Robert Stevenson ang mga numero. Pagkatapos, tumingin siya kay General Harrison. 3,000 katao sa loob ng 3 araw, sabi niya. Para masakop ang isang maliit na lungsod sa baybayin, dahan-dahang tumango si General Harrison. At iyan ay sa Lauag pa lamang. Haharapin pa nila ang Tuguegarao, isang mas malaking lungsod na may mas matibay na sistema ng depensa. Kung magpapatuloy ang casualty rate na ganito, mawawalan ang Tsina ng 20,000 katao bago pa man nila masakop ang 3 lalawigan sa baybayin. At hindi pa kasama riyan ang mga CAFGU at gerilya. Ang mga regular na sundalo ng AFP ay umaatras, ngunit ang mga lokal na milisya ay naiiwan, sabi ni Dr. Margaret Chen, isang eksperto sa Timog Silangang Asya mula sa Stanford University. Kadarating lang niya mula sa California para sumali sa analysis team. Alam nila ang bawat landas, bawat bundok, bawat ilog, nananambang sila, sinisira ang mga tulay, naglalagay ng mga landmine, at nawawala sa kagubatan. Binuksan niya ang isang manipis na dokumento at binasa. Ayon sa aming mga ulat mula sa lugar, ang militar ng Tsina ay nahihirapan ng husto sa pagprotekta sa kanilang mga supply line. Kailangan nilang iwan ang hindi bababa sa 30% ng kanilang puwersa para lamang bantayan ang kanilang logistic.
Nangangahulugan iyon na sa 600,000 sundalo, humigit kumulang 400,000 lamang ang aktwal na nakikilahok sa direktang labanan, sabi ni Robert Stevenson habang tinatapik ang kanyang panulat sa mesa. Nagsimula na niyang makita ang buong larawan. Ang Tsina ay hindi lumalaban sa isang mahinang hukbo. Lumalaban sila sa isang bansa na ginawang isang malaking bitag ang kanilang buong rehiyon sa Hilaga. Bawat lungsod, bawat bayan, bawat burol ay inihanda para pabagalin ang pag-abante, para magdulot ng pagkaubos. Ngunit bakit sinasabi ng media sa kanluran na natatalo ang Pilipinas? Tanong ni Major Parker. Bahagyang ngumiti si Dr. Chen dahil sinusukat nila ang tagumpay sa mapa. Nakikita nilang sinasakop ng Tsina ang teritoryo. Akala nila na nanalo ang Tsina. Ngunit kung titingnan mo ang mga nasawi, ang bilis ng pag-abante, ang moral ng hukbo, nagbabayad ang Tsina ng napakamahal na presyo. Noong 1942, gaano kalaking teritoryo ang nasakop ng mga Hapon sa Pilipinas? Napakalaki. Ngunit sa huli, ang mga Pilipino pa rin ang nagtagumpay sa tulong ng mga alyado. Tumahimik ang silid. Tumingin si Robert Stevenson sa mapa. Nagsimula niyang maintindihan kung bakit hindi nagpapanik ang Pilipinas. Hindi nila kailangang manalo ng mabilis. Kailangan lang nilang gawing imposible para sa Tsina na manalo ng pangmatagalan. At sa isang puwersang 600,000 na pumapasok sa isang mapanganib na lupain na may mahabang linya ng supply, na may walang tigil na pananambang ng mga milisya, na may mga bundok at gubat, na nagsisilbing kakampi ang Tsina, ay nahuhulog sa parehong bitag kung saan nahulog ang imperyo ng Hapon mahigit 80 taon na ang nakalipas. Natuto sila, mahinang sabi ni Robert Stevenson, natuto ang Pilipinas kung paano labanan ang isang superpower at ginagamit nila ang aral na iyon laban mismo sa Tsina. Ika, 23 ng Mayo, isang linggo matapos magsimula ang digmaan, nagpadala ang CIA ng isang tactical assessment. Ang unang conclusion, ang AFP ay epektibong nagpapatupad ng isang defense-in-depth strategy. Pinipilit nila ang Tsina na lumaban sa mga pinakadehadong kondisyon, bulubunduking lupain, hindi ligtas na mga linya ng supply, at patuloy na pananambang. Sinalungguhitan ni Colonel Stevenson ang huling pangungusap sa ulat. Kung hindi babaguhin ng Tsina ang kanilang estratehiya, maaari silang humarap sa isang malubhang estratehikong kabiguan. Tumingin siya sa orasan sa dingding. Isang linggo na ang lumipas. Ang Tsina ay hindi pa nakakapasok ng higit sa 25 kilometro sa loob ng Pilipinas at nawala na sila ng mahigit 2,000 katao. Hindi ito isang mabilis na digmaan blitzkrieg tulad ng ipinahayag ng Beijing. Ito ay isang madugong digmaan na hindi nila pinaghandaan. Ika, 26 ng Mayo, 2029, siyam na araw pagkatapos magsimula ang digmaan. Nakatanggap si Colonel Robert Stevenson ng isang kagyat na tawag mula sa Pentagon. Malapit nang bumagsak ang Tuguegarao, sabi ng boses sa kabilang linya. Kinokonsentra ng Tsina ang 3 brigade para sa pag-atake. Kailangan namin ng mabilis na pagtatasa. Kung bumagsak ang Tuguegarao, kakayanin pa ba ng Maynila? Ibinaba ni Robert Stevenson ang telepono, tumingin kay General Harrison na nakaupo sa tapat niya. Ano sa tingin nyo? 3 brigade para sa isang lungsod. Nagsusugal sila dahil ang Tuguegarao ay hindi tulad ng Lauag, sabi ni General Harrison. Itinuro niya ang mapa. Ang Lauag ay isang lungsod sa kapatagan, ngunit ang Tuguegarao ay isang natural na kuta. Napapalibutan ito ng Sierra Madre at Cordillera. Mayroon lamang iilang pangunahing daan para makapasok ang mga tangke. Kung naghanda ng mabuti ang AFP, ito ay magiging isang killing zone para sa Tsina. Binuksan ni Robert Stevenson ang intelligence file sa Tuguegarao. Nakakalap ang CIA ng impormasyon mula sa mga satellite at mga source sa lupa. Ang Tuguegarao ay may populasyon na humigit kumulang 200,000. Ang lungsod ay nasa isang lambak na napapalibutan ng matataas na bundok. Nagtayo ang AFP ng isang matibay na sistema ng mga kuta sa mga gilid ng bundok, kabilang ang mga bunker, trench, at mga nakakubling posisyon ng artilerya. Ilang tropang Pilipino ang nagtatanggol.
Tanong ni Major Parker. Tinatayang 15,000 hanggang 20,000 regular na sundalo, kasama ang 30,000 hanggang 50,000 CAFGU, sagot ni Robert Stevenson. Mayroon silang artilerya, anti-tank missiles, at higit sa lahat, bentahe sa lupain. Ilang sundalo ang ipinadala ng China para sa pag-atake na ito? Tanong ni Dr. Margaret Chen. 3 brigade. Sagot ni Robert Stevenson. Humigit kumulang 90,000 hanggang 100,000 katao, suportado ng 2 armor regiment at 3 artillery division. Napabuntong hininga si Dr. Chen, isang ratio na 5-1. Sa teoryang militar, sapat na iyan para sakupin ang isang matibay na ipinagtatanggol na lungsod. Ngunit, tanong ni Major Parker, tumingin siya diretso sa mga mata nito. Ngunit hindi isinasaalang-alang ng teorya, ang kalooban, will to fight. At kung may isang bagay na hindi kinukulang sa Pilipinas, iyon ay ang kalooban. 26 ng Mayo, sinimulan ng mga tropang Tsino ang pag-atake sa Tuguegarao. Nagbukas sila sa isang matinding pambobomba ng artilerya na tumagal ng 4 na oras. Mahigit 200 heavy artillery pieces ang nagpaulan ng mga bomba sa mga posisyon ng depensa ng Pilipinas. Sa Virginia, pinanood ni Robert Stevenson at ng kanyang mga kasamahan ang bawat ulat. Ipinakita sa mga imahe ng satellite ang usok at apoy na bumabalot sa buong Tuguegarao. Walang makakaligtas sa ganyang klasing pambobomba, sabi ng isang batang analyst. Umiling si General Harrison. Nakalimutan niyo na. Nakaligtas ang mga Pilipino sa buwan-buwang pambobomba noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kung ikukumpara roon, ang 200 artilerya ay parang kagat lang ng lamok. Tama siya. Nang matapos ang pambobomba at nagsimulang pumasok ang mga tangke ng Tsina sa lungsod, isang malaking sorpresa ang sumalubong sa kanila. Nandoon pa rin ang mga sundalong Pilipino at hindi sila natinag. Ang mga unit ng Pilipinas na nagtago sa mga underground tunnel at trench ay naiwasan ang karamihan sa firepower ng artilerya. Nang pumasok ang mga tangke ng Tsina sa makikitid na kalye, umulan ang mga anti-tank missile mula sa mga guhong gusali. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang unang 5 tangke ng Tsina ay nasusunog sa gitna ng daan. Lumalaban sila sa bawat bahay. Basa ni Robert Stevenson sa pinakabagong ulat. Nakaabante ang Tsina ng 200 metro sa unang araw at nawalan ng mahigit 500 katao. 24 ng Mayo, nagdagdag ng puwersa ang Tsina. Nagpadala sila ng isa pang brigade. Sa kabuuan, mahigit 100,000 sundalo ang umaatake sa Tuguegarao mula sa 3 direksyon, ngunit nanatiling matatag ang Pilipinas. 28 ng Mayo, nagpadala ang CIA ng isang nakagugulat na ulat. Ang pinsala sa Tsina sa Tuguegarao ay umabot sa 10,000 na matay at malubhang nasugatan sa loob lamang ng 3 araw. Napakabagal ng pag-atake. Maraming unit ang tumatangging sumugod dahil sa pagbagsak ng moral, tumatangging sumugod. Sinalungguhitan ni Robert Stevenson ang mga salitang iyon. Ito ay isang bagay na bihirang mangyari sa militar ng Tsina kung saan mahigpit ang disiplina. Nagkakaproblema sila, sabi ni General Harrison. Hindi ito problema sa armas o bilang. Ito ay problema sa moral. Kapag nakikita ng mga sundalo ang kanilang mga kasamahan na sunod-sunod na namamatay nang hindi man lang gaanong umaabante, nagsisimula silang magtanong, para saan tayo lumalaban? Tumango si Dr. Chen. Iyan ang kahinaan ng Tsina sa digmaang ito. Wala silang makatarungang dahilan. Sinasabi nilang ito ay isang operasyong pagtatanggol, ngunit alam ng lahat na iyon ay kasinungalingan. Ang mga sundalong Shino ay hindi naniniwala sa digmaang ito. Samantalang ang mga Pilipino, ipinagtatanggol nila ang kanilang inang bayan. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. Unang araw ng Hunyo, pagkatapos ng 5 araw ng matinding labanan, sa wakas ay nasakop ng militar ng Tsina ang malaking bahagi ng lungsod ng Tuguegarao. Ngunit ang halaga ay napakalaki. Halos 6,000 ang namatay at nasugatan, 120 tangke ang nasira, at isang hukbong may bagsak na moral. Tahimik na nakaupo si Robert Stevenson sa harap ng mapa. Kinakalkula niya sa kanyang isip. 15 araw ng digmaan, 2 malalaking lungsod ang nasakop, ang Lauag at Tuguegarao.
Ang kabuang kaswalti ng China ay humigit kumulang 20,000 at hindi pa sila nakakapasok ng higit sa 30 kilometro sa loob ng bansa. Kung magpapatuloy sila ng ganito, mahina niyang sabi, hindi nila kailanman makakamit ang kanilang mga layunin. 3 linggo, hindi man lang nila masakop ng buo ang isang rehiyon. Tumayo si General Harrison, ang 2 kamay sa kanyang baywang. Iyan ang dahilan kung bakit hindi nagpapanik ang Pilipinas. Alam nila na hindi kayang panindigan ng Tsina ang digmaang ito. Bawat araw na lumilipas, mas maraming sundalo ang nawawala sa Tsina, mas maraming pera ang ginagastos, at mas maraming dangal ang nawawala sa kanila sa entablado ng mundo. Tumingala si Robert Stevenson sa kanya. Ano sa tingin niyo ang gagawin ng Tsina? Mapait na ngumiti si General Harrison. Magdedeklara sila ng tagumpay at aatras. Dahil iyon ang tanging paraan para mapanatili ang kanilang dangal. At tulad ng inaasahan, 5 araw lamang pagkatapos noon, nagsimulang magpakita ng senyales ang Tsina na naghahanda ng umatras. Ngunit bago iyon mangyari, kailangang maintindihan ni Robert Stevenson ang isang huling tanong. Paano nagawang talunin ng Pilipinas, na may mas kaunting tao, mas lumang armas, at isang hukbong mas pagod, ang isang puwersang may 600,000 sundalo? Ang sagot ay nasa mga bagay na hindi kailanman nasukat ng kanluran, estratehiya at kalooban. 3 ng Hunyo, 2029. Si Colonel Robert Stevenson ay nakaupo sa kanyang pribadong opisina. Sa harap niya ay isang 32 pahinang tactical report mula sa CIA at Defense Intelligence Agency. DIA, pinagsama-sama mula sa mga source sa field. Kagabi, hindi siya nakatulog dahil sa isang numero na paulit-ulit sa kanyang isipan. 600,000 laban sa 100,000. Isang ratio na 6 laban sa 1. Sa anumang aklat-aralin ng kanluran, iyon ay isang tiyak na tagumpay para sa umaatake. Ngunit sa Pilipinas, walang kahulugan ang numerong iyon. Bakit? Tanong niya sa sarili. Bakit hindi gumana ang teorya rito? Binuksan niya ang unang pahina ng ulat ng DIA. Pamagat, pagsusuri sa depensibong taktika ng Pilipinas sa digmaang hangganan ng 2029. Ang unang linya ay nagsasabi, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi lumaban sa istilong kanluranin. Hindi nila sinubukang ipagtanggol ang bawat pulgada ng lupa. Hindi rin sila umatras ng walang kaayusan. Ginamit nila ang isang estratehiya na tinatawag nilang angkla at punit anchor and tier, isang porma ng digmaan na minsang hinarap at nabigo mismo ng Estados Unidos. Nagpatuloy sa pagbabasa si Robert Stevenson. Detalyadong sinuri ng ulat ang bawat yugto, yugtuan, pabagalin at magdulot ng pagkaubos. Nang lumusob ang mga tropang Tsino, hindi sila sumalubong sa isang matibay na linya ng depensa. Sa halip, nakasagupa nila ang mga maliliit na unit ng Pilipinas, mga unit na may 20 hanggang 50 katao na nagtatago sa mga gilid ng burol, sa mga gubat, sa tabi ng mga pangunahing daan. Ang mga unit na ito ay hindi sinusubukang panindigan ang kanilang posisyon. Puputok sila ng isang serye ng mga bala, magdudulot ng pinsala, at aatras. Ang mga tangke ng Tsina ay kailangang huminto, mag-deploy ng artilerya, at bombahin ang mga posisyong wala ng tao. Sa bawat pagkakataon, sabi sa ulat, nawawalan ang Tsina ng 20 minuto hanggang 1 oras. Sa isang araw, nakakasagupa sila ng 10 hanggang 15 ganitong maliliit na pananambang. Ang resulta, ang bilis ng kanilang pag-abante, ay 3 hanggang 5 kilometro lamang sa isang araw, 5 beses na mas mabagal kaysa sa plano. Sinalungguhitan ito ni Robert Stevenson. Ito ang hindi inaasahan ng Tsina. Yugto 2. Gawing kuta ang mga lungsod. Nang makarating ang mga tropang Tsino sa mga lungsod tulad ng Lauag at Tuguegarao, hindi sila humarap sa isang depensang istilong kanluranin na may malinaw na hanay. Sa halip, pumasok sila sa isang maze. Ginawa ng mga Pilipino ang bawat gusali na isang maliit na kuta, bawat kalye na isang linya ng labanan. Gumawa sila ng mga tunnel sa ilalim ng lupa na nagkokonekta sa mga gusali na nagpapahintulot sa kanila na gumalaw ng hindi nakikita. Nagtanim ng mga mina. Hinayaan nilang pumasok ng malalim ang mga tangke ng Tsina. Sa kanila hinarangan ang labasan at inatake mula sa likuran.
Inilarawan sa ulat ng CIA ang isang labanan sa Lauag. Isang armor regiment ng Tsina ang pumasok sa sentro ng lungsod. Pagkatapos makalakad ng 500 metro, hinarangan sila ng mga guho. Nang subukang bumalik, ang huling 4 na tangke ay tinamaan ng anti-tank missiles. Ang buong regiment ay naipit sa gitna ng lungsod sa loob ng 6 na oras, nagtamo ng matinding pinsala bago masagip. Hindi ito digmaang istilong Europeo, sabi ni General Harrison nang basahin ni Robert Stevenson ang bahaging ito sa pulong. Ito ay digmaang istilong Stalingrad. Ngunit sa mas maliit na sukat at mas epektibo, tumango si Dr. Margaret Chen. Natutunan ng Pilipinas ang aral mula sa Bataan, Corregidor, at mula sa labanan sa Marawi. Alam nila na sa urban warfare, laging may bentahe ang nagtatanggol, basta't handa silang magbayad ng halaga. At nagbayad sila, mahinang sabi ni Robert Stevenson. Tinantiya ng ulat na nawalan ang Pilipinas ng 5,000 hanggang 7,000 katao sa unang 2 linggo. Ngunit ang Tsina ay nawalan ng 3 beses sa bilang na iyon. Yugto 3. Putulin ang linya ng supply. Ngunit ang pinakanakamangha kay Robert Stevenson ay hindi kung paano ipinagtanggol ng Pilipinas ang mga lungsod, kundi kung paano nila inatake ang logistika ng Tsina. Habang pinipigilan ng mga regular na sundalong Pilipino ang kaaway sa mga lungsod, ang mga lokal na CAFGU, mga magsasaka, manggagawa, kababaihan ay nagsagawa ng daan-daang maliliit na pananambang sa mga linya ng supply ng Tsina. Detalyadong inilista ng DIA. Sa loob ng 18 na araw ng digmaan, nagkaroon ng hindi bababa sa 120 pananambang sa mga convoy ng supply ng Tsina. Sa karaniwan, ang bawat convoy na nagdadala ng bala at pagkain mula sa baybayin patungo sa frontline ay inaabot ng 6 hanggang 8 oras, 3 beses na mas matagal kaysa sa normal. Ano ang ibig sabihin yan? Tanong ni Dr. Chen na may paghanga. Nangangahulugan iyan na ang isang brigade ng Tsina na lumalaban sa Tugigaraw ay hindi nakakatanggap ng sapat na bala. Kailangan nilang magtipid. Hindi sila makapagbigay ng malakas na fire support gaya ng plano. At kapag kulang ang fire support, kailangang sumugod ng impanterya na may mas mataas na panganib ng casualty. Ito ang henyo ng mga Pilipino. Hindi nila sinubukang ganap na pigilan ang supply ng Tsina. Imposible iyon. Kailangan lang nilang pabagalin ito, gawin itong mas magastos. Kinailangan ng Tsina na iwan ang libu-libong sundalo para lamang protektahan ang kanilang logistika sa halip na ipadala sa labanan. Dahan-dahang tumango si Robert Stevenson. Nagsimula niyang maintindihan ang buong larawan. Ang Pilipinas ay hindi lumalaban para sa isang ganap na tagumpay. Lumalaban sila para gawing imposible para sa Tsina na manalo. Bawat araw na lumilipas, mas maraming sundalo ang nawawala sa Tsina, mas maraming pera ang ginagastos, mas maraming dangal ang nawawala, at higit sa lahat, nawawala sa kanila ang sagot sa tanong na, para saan kami lumalaban? Ngunit bakit hindi binago ng Tsina ang kanilang taktika? Tanong ni Major Parker. Mayroon silang 600,000 sundalo. Maaari nilang palibutan ang Maynila mula sa dagat. Piliting sumuko ang Pilipinas. Umiling si General Harrison. Dahil hindi nila kaya, hindi pinahihintulutan ng lupain. Ang Pilipinas ay isang bansa ng mga bundok at gubat. Walang malalawak na kapatagan para sa malawakang pag-deploy ng mga tangke. Ang bawat daan ay makitid, madaling tambangan. Kung susubukan nilang pumasok ng mas malalim kaysa sa 30 kilometro, ang kanilang linya ng logistika ay magiging napakahaba na hindi na mapoprotektahan. Huminto siya at tiningnan ang lahat sa silid. At iyan din ang dahilan kung bakit natalo ang mga Hapon. Mayroon silang daan-daang libong sundalo, may mga eroplano, may lahat, ngunit hindi nila matalo ang isang lahing lumalaban sa sarili nilang lupa, sa isang lupaing kabisado nila ang bawat pulgada na may kaloobang hindi kailanman kayang sirain. Tumahimik ang silid, tumingin si Robert Stevenson sa mapa ng Pilipinas sa harap niya. Ang mga numero, ang mga ratio, ang mga hula lahat ay mali. Dahil ang digmaan ay hindi isang laro ng matematika. Ito ay isang pagtutunggali ng kalooban. At sa digmaang ito, ang Pilipinas ay may kaloobang 6 na beses na mas malakas. Ika, 4 ng Hunyo, 2029.
Isang lihim na ulat mula sa CIA ang direktang inilagay sa mesa ni Colonel Robert Stevenson. May pulang tatak na TOP secret for senior IS only sa pabalat. Binuksan niya ang unang pahina, muling pagtatasa sa kakayahang militar ng Pilipinas. Pagkatapos ng 17 araw na digmaang hangganan, ang unang pangungusap ng buod ay nagpilit sa kanya na basahin itong muli ng 2 beses. Ang ating mga pagsusuri, bago ang digmaan tungkol sa Pilipinas, ay malubhang nagkamali. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang pagod na pagkatapos ng mga dekada ng panloob na tunggalian. Sila ay isa sa mga hukbong may pinakamataas na karanasan sa aktwal na labanan sa mundo na may kakayahang mag-organisa ng isang estratehikong depensa na higit pa sa lahat ng ating inaasahan. Ibinaba ni Robert Stevenson ang ulat, huminga ng malalim. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang 25 taong karera na hayagang inamin ng CIA na nagkamali sila sa pagtatasa sa isang bansa sa ganitong antas. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang ulat ay nahahati sa 4 na pangunahing bahagi, bawat isa ay nagsusuri ng isang aspeto kung saan nagkamali ang kanluran. Bahagi 1. Pagkakamali sa bilang ng puwersa. Naniniwala tayo na ang Pilipinas ay mayroon lamang humigit kumulang 100,000 tropa na nagtatanggol sa Hilagang Luzon. Gayunpaman, ipinakita ng katotohanan na nakapagpakilos ang Pilipinas ng humigit kumulang 150,000 hanggang 200,000 katao, kabilang ang mga regular na sundalo, mga mobilisadong reserba, at mga sinanay na CAFGU. Sinalungguhitan ni Robert Stevenson ang mga salitang sinanay na CAFGU. Ito ang bagay na laging binabalewala ng kanluran. Iniisip nilang ang mga milisya ay mga magsasaka lamang na may hawak na baril. Ngunit sa katotohanan, karamihan sa mga CAFGU sa Pilipinas ay mga veterano, mga taong nakipaglaban sa mga rebelyon, at ngayon ay ipinagtatanggol ang kanilang sariling bayan. Ang isang 50 taong gulang na magsasaka sa Cagayan, sabi sa ulat, ay maaaring magkaroon ng mas maraming karanasan sa labanan kaysa sa isang sinong major na kadarating lang mula sa military academy. Tumango si General Harrison nang basahin ito ng malakas ni Robert Stevenson, eksakto. Walang tunay na digmaan ang Tsina mula noong huling bahagi ng ika-200 siglo. Samantalang ang Pilipinas, 50 taon nang lumalaban. Iyon ang pagkakaiba ng isang hukbo sa teorya at isang hukbo sa aktwal na labanan. Bahagi 2. Pagkakamali sa armas at kagamitan. Inakala natin na ang Pilipinas ay gumagamit ng mga lumang armas. Gayunpaman, ipinakita ng intelligence sa field na mayroon silang maraming modernong anti-tank missiles mula sa mga alyado, kabilang ang mga Javelin at Spike. Mayroon din silang mga Stinger missile na halos imposibleng paganahin ang Chinese Air Force sa mababang altitude. Ito ay isang kawili-wiling punto, sabi ni Dr. Chen. Inanunsyo ng China na mayroon silang ganap na pangingibabaw sa himpapawid, ngunit sa loob ng 17 araw, halos hindi nagpakita ang kanilang Air Force sa larangan ng digmaan. Dahil takot silang mapabagsak, sagot ni Major Parker. Napatumba ng Pilipinas ang hindi bababa sa 15 eroplano ng China sa unang linggo. Pagkatapos noon, lumilipad na lamang ang Chinese Air Force sa taas na 5,000 metro. Masyadong mataas para suportahan ang impanterya ng epektibo. Ang armas ay walang silbi kung hindi mo ito gagamitin. Bahagi 3. Pagkakamali sa moral ng pakikipaglaban. Ito ang pinakamalaking pagkakamali natin, sabi sa ulat. Naniniwala tayong pagkatapos ng mga dekada ng tunggalian, pagod na ang mga Pilipino, gusto ng kapayapaan, at wala ng kaloobang lumaban. Ngunit nang salakayin sila ng Tsina, ang reaksyon ng Pilipinas ay kabaligtaran. Naging mas nagkakaisa sila kaysa dati. Sinipi ng ulat ang mga panayam sa mga bihag na Tsino. Isang sinong sarhento na nagngangalang Wang ang nagsabi, "Akala namin ay sasalubungin kami ng mga Pilipino dahil pagod na sila sa digmaan. Ngunit maging ang mga matatanda at kababaihan ay tumitingin sa amin na may galit. Hindi sila takot. Handa silang lumaban." Isa pang sundalo ang nagkuwento, "Kapag pumapasok kami sa isang baryo, walang tao. Ngunit sa gabi, bumabalik sila at umaatake. Hindi namin alam kung sino ang sibilyan at kung sino ang sundalo. Lahat ay maaaring maging kalaban."
Tumayo si General Harrison. Iyan ang lakas ng isang digmaan para sa pagtatanggol ng inang bayan. Bawat mamamayan ay nagiging sundalo. Ang China ay hindi lamang lumalaban sa 150,000 sundalong Pilipino, lumalaban sila sa buong sambayanan. Bahagi 4, pagkakamali sa estratehiyang politikal. Naniniwala tayong mapipilit ng China ang Pilipinas na baguhin ang patakaran nito sa West Philippine Sea. Ngunit ang katotohanan ay hindi natinag ang Pilipinas. Ipinapakita nito na ganap na nabigo ang China sa kanilang layuning politikal. Gusto nilang turuan ng leksyon ang Pilipinas, ngunit sa huli, sila ang natuto. Isinara ni Robert Stevenson ang ulat. Kaya, sa kabuuan, ano ang konklusyon ng CIA? Hawak ni General Harrison ang huling piraso ng papel. Binasa niya ng malakas. Pinatunayan ng Pilipinas na ang isang mas maliit, umuunlad na bansa na may kalooban at karanasan sa labanan ay maaaring matagumpay na labanan ang isang superpower na may napakalaking bentahe sa bilang at armas. Ito ay isang aral na kailangang pag-aralan ng mabuti ng NATO at ng mga alyado sa kanluran. Tumango si Dr. Chen. Napakalaki ng implikasyon nito. Dahil kung aatakihin ng Russia ang Europa, haharap ang NATO sa isang katulad na sitwasyon. Mas kaunting sundalo, bigla ang pag-atake, kailangang magtanggol sa sariling lupa. Ipinakita sa atin ng Pilipinas na posible itong gawin, na may tamang paghahanda at matibay na kalooban. Kaya ano ang gagawin natin sa impormasyong ito? Tanong ni Major Parker. Bahagyang ngumiti si Robert Stevenson. Muli nating isusulat ang mga aklat-aralin. At aaminin natin ang isang bagay na ayaw sabihin ng kanluran. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahusay na hukbo sa mundo hindi sa kagamitan, kundi sa aktwal na kakayahang lumaban. Ika-6 ng Hunyo, isang araw lamang matapos maipakalat ang ulat sa loob, isang artikulo ang lumabas sa Washington Times na may pamagat, Pilipinas. Iyon ang unang pagkakataon na nagsimulang magbago ang tono ng media sa kanluran mula sa nahihirapan ang Pilipinas patungo sa ipinapakita ng Pilipinas sa China ang kanilang limitasyon. Ika-8 ng Hunyo, 2029. Biglang inanunsyo ng Beijing na nakamit na ng militar ng China ang kanilang layunin ng pagpaparusa at magsisimula ng umatras. Sa Virginia, binasa ni Colonel Robert Stevenson ang balita mula sa Xinhua News Agency. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Nakamit ang layunin? Tanong ni Major James Parker. Hindi man lang sila nakapasok ng higit sa 30 kilometro. Hindi nila napilit ang Pilipinas na baguhin ang kanilang paninindigan sa West Philippine Sea. Anong layunin ang nakamit? Tahimik na nakaupo si General William Harrison. Nakita niyo na ang ganito noong 1973 sa Vietnam. Mahina niyang sabi, nang inanunsyo ng Amerika ang peace with honor, na sa katotohanan ay pag-amin sa kabiguan. Ganyan pinapanatili ng mga superpower ang kanilang dangal. Kapag hindi sila manalo, idedeklara nilang nakamit na ang layunin at aatras. Hindi iyon tagumpay, iyon ay pagtatakip sa kahihiyan. Binuksan ni Dr. Margaret Chen ang isang makapal na dokumento tungkol sa mga kaswalti ng China. Ayon sa pinagsama-samang datos mula sa maraming independent intelligence sources ng kanluran, tinatayang may 26,000 namatay at 37,000 na sugatan sa panig ng China. Sa panig ng Pilipinas, tinatayang nasa 10,000 ng kaswalti. Ang ratio ng pinsala ay halos 3 laban sa 1. Sa anumang estratehiya, ito ay isang malubhang kabiguan para sa umaatake. Hindi lamang ang mga numero ang interesado si Robert Stevenson, kundi kung bakit nagpasya ang Tsina na umatras sa sandaling iyon. 17 araw lamang, inilista ng ulat ng CIA ang 5 pangunahing dahilan. Hindi katanggap-tanggap na kaswalti. Inaasahan ng Tsina ang 10,000 kaswalti sa buong kampanya. Ngunit 26,000 na ito sa loob lamang ng 17 araw. Pressure sa loob ng bansa, ang isang mahaba at bigong digmaan ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Pressure mula sa ibang bansa, nagpadala ang Estados Unidos ng 2 carrier strike group sa rehiyon, isang malinaw na babala. Ang mga alyado tulad ng Japan, Australia, at South Korea ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas.
Hindi nakamit ang layuning politikal. Hindi natinag ang Pilipinas. Naging walang kabuluhan ang pagpapatuloy ng digmaan. Pabagsak na moral ng hukbo at panahon. Ang pagdating ng tag-ulan sa Pilipinas ay magpapahirap sa operasyon ng mga tangke at logistika. Alam ng Beijing na kung hindi sila aatras, malulubog sila sa isang digmaan sa putikan. Tingnan nyo, sabi ni General Harrison. Itinuturo ang mapa. Ang lahat ng daan ay dumadaan sa mga bundok, sa mga gubat. Kapag umulan, hindi makakagalaw ang mga tangke, hindi makakarating ang supply. Maiiwan ang mga tropang Tsino. At iyon ang pagkakataon para sa kontraopensiba ng Pilipinas. Doble ang magiging kaswalti nila. Ika-10 ng Hunyo, 2029. Nagsimulang umatras ang militar ng Tsina. Bago umalis, sinira nila ang maraming infrastruktura, mga paaralan, tulay, pabrika. Tinawag itong pagpaparusa ng media ng Tsina, ngunit tinawag itong paghihiganti ng isang talunan ng kanluran. Sa kanyang huling ulat para sa Pentagon, isinulat ni Robert Stevenson, ang digmaang hangganan ng Pilipinas-Tsina noong 2029 ay isang mahalagang aral. Ang Tsina, na may 600,000 sundalo, ay nabigong makamit ang anumang layuning politikal o militar. Ang Pilipinas, na may ika-6 na bahagi lamang ng puwersa, ay nagpatunay na kayang talunin ng kalooban at karanasan ang bentahe sa bilang. Hindi ito isang tradisyonal na tagumpay para sa Pilipinas. Ngunit ginawa nilang imposible para sa Tsina na manalo. At sa isang digmaan para sa pagtatanggol ng inang bayan, iyon mismo ang tagumpay. Ika-15 ng Hulyo, 2029, 2 linggo matapos ang digmaan, inanyayahan si Coronel Robert Stevenson sa isang kumperensya sa Pentagon, mga aral mula sa digmaang Pilipinas-Tsina, at ang implikasyon nito sa estratehiya ng depensa ng NATO. Si General William Harrison ang unang nagsalita. Mga Ginoo, nasaksihan natin ang isang maliit at umuunlad na bansa na nagpatigil sa isang superpower. Ang tanong ay hindi kung bakit natalo ang China, kundi ano ang matututunan natin mula sa Pilipinas. Dahil kung haharapin ng NATO ang isang pag-atake, tayo ay nasa katulad na sitwasyon. Tumayo si Robert Stevenson at ipinakita ang kanyang pagsusuri. May 3 aral na kailangan nating tandaan. Sabi niya, Aral 1, Defense in Depth. Hindi sinubukan ng Pilipinas na ipagtanggol ang bawat pulgada. Hinati nila ang depensa sa 3 layer, pagpapabagal, pag-ubos, at kontra-atake. Ito ay isang estratehiya ng pag-ubos na dapat seryosohin ng NATO. Aral 2, Digmaan ng sambayanan. Ginamit ng Pilipinas ang kanilang mga lokal na milisya, ang mga CAFGU. Ginawa nilang bangungot ang logistika ng China. Mayroon ba tayong ganitong paghahanda sa NATO kung saan ang mga sibilyan ay kailangang lumahok sa pagtatanggol? Aral 3. Ang kalooban ay mas mahalaga kaysa sa armas. Ang mga sundalong Tsino ay walang dahilan para lumaban. Ang mga sundalong Pilipino ay alam kung para saan sila lumalaban. Para sa kanilang bayan. Para sa kanilang pamilya. Iyon ay isang kaloobang hindi kayang sirain. At tinalo ng kaloobang iyon ang mga numero. Mula 2029 pataas, ang pananaw ng kanluran sa Pilipinas ay nagbago magpakailanman. Noong Setyembre-2029, nagdagdag ang West Point Military Academy ng isang bagong kabanata sa kanilang kurikulum. Asymmetric Defensive Warfare, The Philippine Case Study of 2029. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang Pilipinas ay itinuro sa mga akademya militar ng kanluran hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang huwaran na dapat pag-aralan. Ang terminong Philippine Model ay nagsimulang lumitaw sa mga pag-aaral militar, isang pilosopiya ng pakikidigma, lumaban ng mas matalino, hindi mas malakas. Noong 2050, 21 taon pagkatapos ng digmaan, si Coronel Robert Stevenson, na isa ng retiradong Brigadier General, ay nagsalita sa isang kumperensya sa Stanford. Akala ko noon ay isa lamang itong makasaysayang pangyayari. Ngunit ngayon, napagtanto ko na ito ay isang aral na hindi kailanman naluluma. Noong 2073,
kumaapat-aput na taon pagkatapos ng digmaan, sa isang kumperensya sa Singapore, isang batang propesor mula sa West Point ang tumayo. Sa likod niya ay ang mapa ng digmaan noong 2029. 500,000 sundalo, diin niya. Ngunit pagkatapos ng 17 araw, kinailangan nilang umatras. Hindi dahil naubusan sila ng bala, kundi dahil naubusan sila ng kalooban. Ang pagkilala mula sa kanluran ay hindi dumating ng mabilis. Dahan-dahan ito, sa pamamagitan ng bawat pag-aaral, bawat kurso, mula sa mga taong tulad ni Robert Stevenson at Margaret Chen, mga taong naglakas loob na magtanong, hamunin ang mga nakasanayan at sabihin ang katotohanan. Ngayon, kapag pinag-uusapan ang kakayahang militar, ang Pilipinas ay hindi na tinitingnan bilang isang bansang katatapos lang sa mga panloob na tunggalian. Sila ay tinitingnan bilang isa sa mga hukbong may pinakamataas na karanasan sa aktwal na labanan sa mundo. Hindi dahil sa kanilang armas, kundi dahil alam nila kung paano gamitin ang kung anong mayroon sila sa pinaka-epektibong paraan. Ang digmaan noong 2029 ay nagpapatunay na sa ika-21 siglo, ang bilang ay hindi na ang nag-iisang salik na nagpapasya. Ang nagpapasya ay ang kalooban, ang estratehiya, ang pag-unawa sa sarili at sa kalaban. Nagdala ang Tsina ng 600,000 sundalo sa baybayin ng Pilipinas. Naniwala silang mananalo sila ng mabilis. 17 araw ang lumipas, umalis sila na may 26,000 namatay. At isang mamahaling aral, huwag kailanman maliitin ang isang bansang marunong lumaban para ipagtanggol ang sarili. At ang kanluran, mula sa Pentagon hanggang sa mga akademya militar, ay kinailangang aminin ang isang katotohanang dati nilang itinatanggi. Hindi nanalo ang Pilipinas dahil sa swerte. Nanalo sila dahil karapat-dapat sila. Hindi iyon tagumpay ng armas. Iyon ay tagumpay ng kalooban. At iyon ay isang aral na hindi kailanman malilimutan ng mundo. Mga Ginoo at ginang, ang kuwentong ito ay isang kathang-isip na adaptasyon batay sa isang tunay na pangyayari sa kasaysayan na may mga kathang-isip na tauhan upang muling ilarawan ang proseso ng pagbabago ng pananaw ng komunidad militar ng kanluran. Ang mga tauhan tulad ni Colonel Robert Stevenson at Dr. Margaret Chen ay nilikha upang gabayan ang salaysay at hindi mga totoong individual. Ang layunin ng kuwento ay parangalan ang di matitinag na diwa ng sambayanang Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya habang kinikilala ang pagkilala mula sa internasyonal na akademya at militar sa kakayahang pandigma ng Pilipinas. Ito ay isang paalala sa halaga ng kapayapaan at paggalang sa isa't isa sa pagitan ng mga bansa. Kung mayroong anumang pagkakamali sa mga detalye, pinakamahalaga ay hindi ang eksaktong katumpakan ng bawat numero, kundi ang mas malaking mensahe. Ang isang bansang may kalooban at talino ay kayang ipagtanggol ang kanyang soberanya laban sa anumang hamon. Salamat sa inyong pagsubaybay.